So this morning po, I want to talk about treasure. Wow, pag sinabi mong treasure, magandang usapin ito. Di ba? Kasi magandang impact ng treasure sa atin eh. Di ba? Pero let us read the Word of God from Psalms 119. Medyo mahaba from 1 to 11. Pero let's read this ng salitan. I will read the verse 1 sa inyo, palitan tayo, and the last verse, we will read it all together. So I would like to invite everyone to stand and for the respect and reverence for the Word of God. So okay, I will start. How blessed and favored by God, those whose way is blameless, those with personal integrity, the upright, the guileless, who walk in the law and who are guided by the precepts and revealed will of the Lord. Verse 2. They do no unrighteousness. They walk in His ways. Oh, that my ways may be established, to observe and keep your statutes, obediently accepting and honoring them. I will give thanks to you with an upright heart when I learn through discipline your righteous judgment for my transgressions. How can a young man keep his way pure? By keeping watch on himself according to your word, conforming his life to your precepts. Let's all read all together. Your word I have treasured and stored in my heart, that I may not sin against thee. God bless His word. And Father, I thank you that your word will speak to us this morning and minister to everyone, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Mahaba po yung binasa natin. Pero I wanna talk about the verse 11. Ang sabi ng salita dito, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Itong psalm na to, isinulat ni David sa declining years niya na, matanda na siya. And actually, sinulat niya to for Solomon. Kasi he wants Solomon to learn about the alphabet of spiritual life. So gusto niya iwan kay Solomon, what is the valuable things? Ano ba ang dapat inuuna sa buhay ng isang tao? Lalo na kung ikaw ay na kay Kristo. Ano ba ang mahalagang bagay na dapat mong i-keep that will help you to receive favor and blessing? Di ba sabi, how blessed and favor? Pag tinignan nyo, the blameless, the upright, the person with personal integrity, and everything na nandoon para maging blessed and favored ka, ay nangyayari lang kung ang Panginoong Jesus ay nasa sa atin. So sabi niya kay Solomon, you have to treasure, and keep what is valuable. Kailangan matutunan mo, kasi Solomon magiging hari eh. So sabi niya, kailangan matutunan mo kung ano ang may value. Para hindi ka scattered na, ito mahalaga lahat. No. So David wants to teach Solomon. Parang di ba yung mga magulang? Tayo mga magulang, kaya nga minsan naiinis yung mga anak natin eh. Si mama, paulit-ulit. Parang ulit-ulit naman talaga tayo eh. Kasi parang gusto natin talagang, kailangan maintindihan nyo to. Patayin lahat ng ilaw. Tanggal ng saksak pag umaalis. Ilak ang pinto. Alam mo, every time na alis tayo, ginagano natin na, yung mga anak natin, kahit hindi na natin sabihan, minsan, kahit hindi na kailangan nila ang pinto, linalak nila. Katulad nangyari sa amin, yung likod kasi namin, si Kyle, kasasabi ko na, okay, every time you go out, you lock the door, okay? Eh, nasa likod ako. Eto pa,
Pumasok sila sa kwarto. Walang tao sa sala, naka-on lahat ng AC nila, hindi nila ako marinig. Nandun ako sa likod, buksan niyo ang pinto. Linak, automatic. Kasi yun yung tinuturo ko. Sabi ko sa kanya, why did you lock me? You said that I should lock it. Oo nga naman. But you don't lock it with me outside. Okay? So, ibig sabihin, we teach our children kung anong gusto natin makita sa kanya. The same way with David. Nakita niya yung halaga ng salita ng Diyos na dapat na maging valuable sa buhay ni Solomon so that Solomon can have a life of favor and blessing. What is valuable? So keep the word. Treasure. Pag sinabi mo kasing treasure, di ba? Today, ano ba yung mga treasure na tinitreasure ng mga tao? Yung wealth, di ba? Yung kayamanan, nakabolt. Nakabolt siya. Bakit? Yung mga bolt na bolt pa. Yung iba nasa bangko. Kasi they wanna make secured. Secure na eh. Yung buhay nila. May security guard na sa bahay. May security guard pang kasama. Bakit? They wanna be safe. Yung mga anak natin. Di ba? They are treasure to us. Kaya kahit pagod na pagod ang magulang, kahit walang tulog yan, agatid sundo yan sa mga anak. Kasi lalo na nga ngayong panahon na ito, maraming nawawalang bata. So kahit nahihilo na yung tatay at nanay, they wanna make sure that their children are safe. No? Agatid sundo sila. Pakain sila. Kasi gusto nila, ang anak nila ay hindi nagugutom. That's how you treasure. And treasure is something that is so valuable na parang kasing tumbas ito ng buhay mo. Inaalagaan mo to, iniingatan mo to. The health, sabi, is wealth. Health natin, di ba? Sino bang hindi nagta-treasure ng health nila? Ako may kilala ako na actually natawa ako ng tawa dito sa vegan na, nasa si Maggie yun. Vegan na tayo, mama. Sabi ko, kasi pag ang gulay, pampahaba ng buhay. Sabi, kumain na lang tayong gulay, huwag na tayo mag-protein, basta vegan na lang tayo, pati carbo, alisin na. Okay? So one time, nag-scroll ako sa Facebook. I don't know, nakita nyo na rin yata ito. Sabi dito ng sabi ng bata, anong ulam natin? Ano pagkain natin? Sabi ng tatay, gulay. Pampahaba ng buhay. Sabi nung anak, baka naman, sabi niya, parang, kain tayo ng gulay, baka hindi na tayo mamatay. Sa haba ng ating buhay. Kasi ibig sabihin, wala silang ibang kinakain, kundi gulay, di ba? So, but why? Because they want to protect their health. Kaya dinideprive nila yung sarili nila doon sa joy of eating the protein. Bakit i-deprive na natin yan? Because we want to keep na maging healthy tayo. Pero healthy ba talaga kung vegan lang? Parang hindi naman. Di ba? Imbalance yun, di ba? So, ibig sabihin ito, kaya mong mag-sacrifice to protect and to keep something that is valuable in your life. At yun ang emphasis ni David kay Solomon. Treasure the word. Treasure the word. Kasi he understand na ang word na to is eternal. Eternal according to Psalms 119:89. Ang sabi niya, your eternal word, O Lord, stands firm in heaven. Grabe, no? Yan ang salita ng Diyos, mga kapatid. It's unmovable, unshakable. Kaya if you want something na gusto nyo na that will last forever, hold on to the Word of God. Dahil yan ang naglalast forever. Sabi nga ng Panginoon sa New Testament, heaven and earth shall pass away, but my word, kahit ang tuldok nito, ay hindi mawawala. Lahat ng bagay maaaring mawala. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya yun ang sabi ni David kay Solomon, alagaan mo to. This is something that will bring you to eternity. Gusto natin ng eternity. Do you have the Word of God in your heart?
Kasi ito ang buhay na salita ng Diyos that will bring us to eternity. And that will help us change our lives. Ang salita ng Diyos. Hebrews 4:12, sabi dito, for the word of God is alive and powerful. That is according to Hebrews 4:12. Okay? It is sharper than that two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desire. Ito yung salita ng Diyos. Sabi, ito ay active, alive. Buhay. Hindi lang siya, hindi unshakable, but He is alive. Tingnan mo yung katabi mo. The Word of God is alive. Nasa iyo ba yan? It is alive, it accomplished everything kung saan yan ipinadala ng Panginoon. Yan ang nag-accomplish of the promises of God. Isaiah 55, verse 1. So medyo maraming word kasi we're speaking about the word. Sabi ng ating Panginoon, basahin natin lahat. So will my word be which goes out of my mouth, it will not return to me void, useless, without result, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I sent it. Very powerful word. Sabi, ito ay hindi babalik sa akin ng walang kabuluhan. Ano ba yung mga salita ng Diyos na pinangahawakan niyo hanggang ngayon? Lord, I need my healing. I stand healed in the name of Jesus. Lord, I need my family to be restored. Sabi mo, you will heal my relationship. You will heal the broken heart. That is the promise in the Word of God. Nahawakan ba natin ito? Ang sabi ng Panginoon, hindi yan babalik sa akin nang hindi natutupad niyan kung saan ko yan ipinadala. Tutuparin yan kung ano ang kailangan mo. Alam niyo mga kapatid, may isa akong dito, patotoo na how God really changes him dahil in-embrace niya talaga ang salita ng Diyos. Actually, he is a in-drive driver na naging suki ko. Kasi nga, taga doon din siya sa amin. Every time na inaabangan niya na kami, pag magbubuk kami pag Sunday, kukunin niya kami. So pag tinignan mo siya, mukha siyang mayaman. Ang kinis-kinis niya, napakalinis niya. Hanggang nalaman niya, church ang pinupuntahan namin, tapos nalaman niya, pastor ako. Naging kampante ang kalooban niya kasi born again din pala siya. Until one day, nagda-drive siya. Nagtataka ako kasi dati, pag nagda-drive siya, kasi may care sticker siya, doon siya sa cares para mabilis. Dinadaan niya na kami sa National Road. Yung pala gusto niya matagal ng usapan. Diba? Matagal na mag-usap. Kaya dinadaan niya kami. And then nag-testimony siya, pastora. Alam niyo po ba, dati akong drug addict. Talamak po akong drug addict. Di syempre ako para naman, okay. Siguro in his younger years, talagang, maraming ganun Di ba? Parang normal na daanan nila yun. Tapos yung sumunod na dinugtong niya, medyo nagulat na ako. Dati din po akong hold-upper. Oh, okay. Snatcher din po ako. Dahil he grew up orphan, walang nag-look after sa kanya. At nakatira siya sa area na kung saan, alam mo yung, sabihin natin, location ng mga pusakal, ganun. Ibig sabihin nito yung mga, kasi sasama-sama sila doon They speak the same language, di ba? Mga adik, mga, lahat ng bisyo nandoon, doon siya lumaki. Pero one day, umuwi siya sa kanila. Pagbukas siya ng telebisyon, narinig niya ang salita ng Diyos. At nakaramdam siya na ito ang kailangan ko para mabago ang buhay ko. Alam niyo, mula noon, lumuhod siya sa harapan ng telebisyon, Bakit? The Word of God is being preached. Di ba ngayon? Pagbukas mo may kahit sa radio
The Word of God is being preached. Pero anong kaibahan nito? Marami, naririnig nating lahat. Pero bakit siya nag-benefit sa Word of God? Bakit siya nabago ng salita ng Diyos? Kasi nung narinig niya ang salita ng Diyos, tinanggap niya. At nung tinanggap niya, inakap niya to. Kahit hirap na hirap siya. Sabi niya, babaguhin ako ng Panginoon. Inaabangan niya every time na mag-anong salita ng Diyos. Inaabangan niya yun. Kinukuha niya yun. And mga kapatid, pag nakita niyo siya ngayon, hindi ka nga makapaniwala na dati siyang adik. Na dati siya, wala kang makikitang residue sa pagkatao ng taong ito. Mukha pa siyang mayaman eh. At ito pa, ang sasakyan na dinadrive niya, kanya. God is so powerful. He can change you, your situation, your life. The Word of God is being preached everywhere. Naririnig ito ng lahat. Pero bakit hindi lahat nagbabago? Bakit hindi lahat nababago? Pag narinig mo ang salita ng Diyos, sabi ni David, treasure it. Tanggapin niyo. Awakan nyo, huwag niyong pakawalan. Ingatan nyo. Dahil sa pag-iingat nyo, doon yung mararanasan ang tunay ng pagpapala ng Diyos. It's the Word of God. Kaya lang ngayon, kasi palagi natin naririnig, parang normal na lang. Oo, ipipreach na naman yan dyan. Natutuwa ko doon sa isang story na sabi, yung isang babae na nagpipray ng pangangailangan niya, tapos may isang atheist na parang gusto, nagmamak. Kwento ko na to dati when I was preaching. Sabi niya, Lord, kailangan ko ng ganito ganyan. Ang ginawa ng atheist, lahat ng hiningi ng babae. Tapos pinadala niya. Tapos sabi niya dito sa babae, alam mo ba na galing yan kay Satan? Kasi hindi ako naniwala sa Diyos. Sabi ng babae, yeah. And I still praise the Lord because God can use even the devil. Di ba? God can use anything, mga kapatid. Hindi siya limited. So when the Word of God reaches you, treasure it. Kasi may magagawa ito sa buhay mo. It can change you. It can change your life. It can change your family. It can change the way, your destiny. Kasi siya, katulad itong, index na naman ako, no? Driver na to. Ayoko siya pangalanan kasi I'm inviting him. Makikilanin siya. Actually, sinabi ko siya kasi sa South, okay, pag nag-start kami dito, pupunta ka ha? Sabi niya, opo, pastora. Because of the Word, he was changed. Alam mo, ginawa niya, takot, kasi nga, syempre, because of his background, takot siya sa tao. Lalo na pag yung tao, medyo, makita niyo, mayaman to. May inferiority complex siya. Kaya, sa TV lang siya nakikinig ng salita ng Diyos. Pero nawalan ba ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? No. Sabi, this Word is power. The Word will accomplish. Kaya kung hindi pa na-accomplish ng salita ng Diyos sa buhay nyo, ang inihingi nyo, and it is according to His will, keep holding on. Huwag kang bibitaw, sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Ibibigay niya sa atin kung anong hinihingi natin according to His Word. And as we build our life in His Word, yun yung sinabi na wise builder. The wise builder, di ba? Na ano natin yung wise builder na actually naisulat ko ito sa outline ko. If Luke chapter 6, verse 47. Sabi dito, as for anyone who comes to me and hears my words and put them into practice, I will show you what they are like. Ito ang katulad nila. Yung mga tao, narinig ang salita ko at ginagawa ito. Ito ang katulad nila. Okay? Sabi, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. Alam mo, ang hirap kaya mag-laid ng foundation sa rock. Yung adobe, ang hirap nun. Pero stable nun. Di ba yung bato nga lang, minsan ang hirap mong butasin, di ba? Foundation pa.
Mahirap yan. And when a flood came, the torrent struck the house, but could not shake it because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed. And its destruction was complete. Ito daw ay katulad ng buhay natin. Kung ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng buhay natin na salita ng Diyos, ito ay nasa magandang pundasyon. Na kahit anong bagyo dumating sa buhay mo, kasi may bagyo naman talaga ang buhay eh. Sino bang hindi dumadaan sa pagsubok, sa pag-uusig, sa konsumisyon, sa kawalan? Sino? Lahat, di ba? And it's normal that we go through because we are in the world. Pero sabi niya, kahit dumaan ka sa ganitong bagyo, sa ganitong earthquake, if your foundation is on the rock, on the Word of God, it could not shake. Hindi ka nga kayang i-shake eh. Bakit? Because you're holding on. God, you are in control. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Alam niyo po, ang area namin is daan ang fault line. Fault line po yun. Kaya doon, ang may kalsada kami na pababa na, yung parang nauhulog na. So, i-construct na naman nila yon. Yeah, the main road yon ng Putatan. Di ba yung mga taga-Muntinlupa dyan, nakita nyo yun sa harap ng Elizabeth, ng Save More. Yung, ang ano doon, pag ano na. Tapos construct nila yon. Kaya nagbabaha na doon. Kasi nga, nandoon yung daan ng fault line yun eh. So, marami na umalis. Marami na natakot dumira doon. Kahit nga kami sabi, kainin na lang kayo ng lupa dyan. Kasi daw pag fault line, halo nga naman, di ba? Pag nagkaroon ng big one, ito yung kinakatakutan, the big one. But Jesus is the biggest one. Amen? Hallelujah. So sabi niya, pag duman ng big one dyan, ano kayo, nakakatakot. Sabi ng landlady ko, ate, alam mo itong apartment natin, ito lang ang fault line sa tabi natin. So, okay lang. Pero kahit ganun, bakit tulog ka pa rin na maganda? Because if you are a child of God and you know the Word of God, it brings security sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng security. Hindi ka natatakot. Paano kung kainin ka ng lupa? Okay lang, iluluwa din ako niyan. Sabi ng Panginoon, pagdating ng panahon, lahat ng mga namatay sa apoy, ilalabas niya rin yan. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang Panginoon, kaya tayong ingatan. Kaya kanyang ilayo sa kapahamakan. So, our number one, the Word of God brings security sa buhay natin. It brings security. Parang security guard, nakalagay, which is true. Ang sabi sa Proverbs chapter 3, verse 25 to 26, sabi, you need not be afraid of sudden disaster or the destruction that comes upon the wicked. For the Lord is your security. He will keep your foot from being caught in a trap. Bakit? Kasi if the Word of God is the one that operates in your life, yung trap ng kalaban, ano mo yan eh, tawag dito, you can avoid. Bakit? Kasi you're following the way and the Word of God. And the Word of God will always lead you into a good path. Hindi wicked path. Kasi trap ng kalaban, nandiyan yan sa, you're going the other way around. Nandun ang mga trap. Hindi naman siya pwede sa way ng Lord eh. He will make His own way to trap us. But if our life, sabi nga, ang buhay natin, ang puso natin, is filled with the Word of God, you cannot be easily deceived and swayed and trapped by the enemy. Maraming natatrap eh. Sa work, minsan, work naman to eh, nagbita-tights naman ako. So it's okay that I do this. And yet, nakukompromise yung faith mo. That's the trap of the enemy. Nakukompromise yung time of worship mo with the Lord. Alalahanin nyo yan. Keep holy the Sabbath day. Ibig sabihin yung pagsamba natin sa Diyos, hindi natin dapat ito binibigyan ng walang less na important sa buhay natin. Kaya nga sa Hebrew sabi, do not neglect the fellowship of the brethren. Kaya mga kapatid, tignan nyo katabi nyo, kung wala dito yung mga kapatid natin, let us remind them.
Kasi medyo may mga wala. So let us kumustahin natin sila and remind them. Because that's one of God's instruction. The precepts na sinasabi is the instruction of God is do not neglect. Huwag niyo pabayaan ang pagsasama-sama at pagsamba sa Diyos. Alam niyo kasi, ang 1 week natin, puno-puno na ng pagsubok yan di ba? Puno-puno na ito ng challenges sa buhay. Monday to Saturday. Sunday, we refresh our souls in the presence of God. At kung hindi pa natin yan gagawin, malapit ka ng ma-ICU the next week kasi hindi ka na-refresh Di ba? Papunta ka na sa ICU. Sabi, kung may sakit ka, lalo ka na nagkakasakit kasi hindi nalalapatan ng gamot yung katawan mo. So let us remind everyone, do not neglect. We need the Lord and His promises is for children and we can trust Him. Amen? God never fails. Hindi niya tayo ipi-fail. Hindi ko na alam sa Tagalog. Ipi-fail. Bibiguin. Hallelujah. Yun. Walang kabiguan sa harapan ng Diyos. At hindi minsan na ang Diyos nagsinungaling sa anak niya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagsisinungaling si Lord. Numbers 23:19. Sabi dito, basahin natin. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Ibig sabihin, lahat ng pinangako ng Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos, kaya niyang tuparin. Ang problema lang kasi minsan, iba yung hinahawakan natin salita. Hindi pala salita ni Lord. You hold on to the Word of God. Kaya you need to open the Bible. Alam mo, kahit kami mga nagtuturo, mga kapatid, you check the Word that we give you. Oh, ito ba talaga? Okay, it is aligned to the Word of God. Ang hawakan natin ang salita ng Diyos, hindi yung salita ko. Baka mamaya yung kwento ko ang hawakan nyo. Walang pagbabago doon. Natuwa lang kayo. Okay? Hawakan nyo ang salita ng Diyos at ito ang magbibigay ng pagbabago sa buhay natin. So security, sabi nga, it's all right na nararamdaman natin ng takot, ng pag-aalala. Yeah. Nararamdaman natin yun as human. Pero hindi dapat matapos o mapapigil ang buhay natin doon. Because we have to see that ang purpose ng whatever that is going through to us is for God's glory at para sa kabubuti natin. It's temporary rin. Minsan talaga, oh my God, nakakatakot naman. Lord, ba't nandito ako sa ganitong sitwasyon? Ang hirap naman ng sitwasyon ko, Lord, sabay-sabay. Pero alam mo ba, sabi niya, siya din naman ang gagawa ng paraan para ilabas ka dyan. God will make a way out for you. According to His Word. Yun nga sabi ko, security talaga. Parang, we want to be secured naman talaga, no? So, pero the Word of God is the security of our soul. Naalala ko itong itong nangyaring accident. The family, it breaks my heart. Nakita nyo yan, di ba? Everyone's, nasaan nyo siya At napakarami ang pamilya. And yung iba pupunta pa ng camp. Remember, magka-camp ito. Spiritual to Pero things like this happens. Kaya nga, kahit may security guard kang kasama, punuin mo ng security guard ang bahay mo, hindi ka pa rin secured. Because only in God's hand can we be secured. Mga kapatid, yung life, short lang. Sabi nga ng Biblia, it's just fleeting. It's like a mist. Para kang mist lang Di ba ang mist yung madaling araw lumalabas? Tapos pag uminit na, wala na. Ganyan lang inalintulad ang buhay natin dito sa lupa. So while we are here, God gave us a treasure that we can treasure so that this life na mist lang dito, pag-walk natin into eternity, kasama natin ang salita ng Diyos that will bring us into eternity.
Amen? So the security is in the hands of God. Only in Him we can have peace. Yun na nga, sabi ko, kahit sabi nila sa akin na, "Oy, ate, yung tinutulugan mo, nasa gitna ng fault line. Pero tulog ka pa rin, di ka magising pag kinakatok ka namin." Diba? Okay lang, di ba? Okay lang, nasa gitna lang siya ng fault line. And so, di ba? I have God in me. Anything happens, I am secured in the hands of God. Amen. So do we have that confidence in our life? Confident ba tayo anything happens? Nasa Lord ako eh. So kahit anong mangyari, nasa Kanya ako. At alam ko na hindi niya ako papabayaan. I can trust God. He will fulfill His promise in my life. Kaya blessed na blessed ako. Wala na din si Mami Delsa, no? Umuwi na ba siya? She's 85, pero she travels ng Europe, Philippines, mag-isa. Pero alam niyo ba ng taong ito? Intercessor ito. Nanangin talaga ito sa Panginoon. At hinihingi niya yun, yung lakas niyang yun sa Lord. Kaya binibigay ng Diyos sa kanya. My mom was 87 nung umuwi siya sa Lord. Ganon din siya. Maraming challenges sa physical, but she chose to believe God. Kaya umuwi siya ng payapa din sa Panginoon. But God fulfills His promise. Kaya mahalaga mga kapatid, na hawak mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Alam niyo po sa mga, ito nakita ko si MJ eh. Yung mga nagbubuntis, alam niyo, di ba? May meron tayong mentality na parang, oh my God, kahit mga kapatid ko, parang ang kasabihan sa mundo, ang isang paa ay nasa hukay, yung isa, nasaan? Yung isa lang pala eh. Pero alam niyo po, there is a promise in the Word that ang mga anak ng Diyos na babae na nagbubuntis at manganganak ay ligtas. So sa atin, mga Kristiyano, walang paang nasa hukay. Lahat ng paa na kay Lord. Amen? At lahat po ng anak ko, pinanganak ko sa bahay. Andito pa rin, lalaki na nga nila. Lalaki na nga nila. So, where's the security? Where's the assurance? In God. Pero hindi ko sinasabi na wag sa bahay din kayo, ha? Ano ko lang, baka naman sabihin ni MJ, sa bahay na rin ako. Wag. Okay? But I'm saying that we can trust God. We can trust God with our lives. We can trust God with our future. We can trust God with every problems that we have. Even worries and challenges. So number 2, the Word of God will bring stability. Bring stability sa buhay natin. Kasi nga, He is eternal eh. The Word of God is eternal. Stable to, hindi ito namumove. What God says, He says. Hindi ang salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Kasi minsan pinipilit natin i-fit yung salita ng Diyos sa need natin eh. Hindi naman pala. Diba? No, we don't do that. The Word of God established to. So what the Word says, pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Kasi maraming nagpipilit na pwede naman. May grace si Lord eh. Pwede ko itong gawin, may grace si Lord. God naman will forgive me again, and again, and again, and again. Alam niyo po ba na yung sin na ulit-ulit mong ginagawa is already an intentional sin. At sabi ng Panginoon, baka dumating ang panahon na hindi mo na maging matigas na ang puso mo, hindi ka na magkaroon ng makapagbalik loob sa Diyos. Sin is sin. Hindi natin pwedeng i-sugarcoat yan. Okay? Kaya nga doon sa wise builder, sabi, he builds his life in the Word, and his life cannot be shaken. So, ang salita ng Diyos, it brings stability sa buhay natin. Following the precepts and the statutes of God. Alam niyo kasi ang utos ng Diyos, actually instruction of the Lord, yun ang nag-lead sa atin into better life. At ito nagtuturo sa atin na maging
matatag tayo sa harap ng whatever storms in life. In Psalms chapter 1, verse 1 to 3, oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. Number 2, basahin natin lahat. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Anong mangyayari? They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither. They prosper in all they do. Sabi, they delight. Una, they separate themselves sa mga bagay na that will defile them. Instead of gossiping, instead of doing things na wala namang katuturan, ang sabi, they meditate the law of the Lord day and night. Ibig sabihin, ang pumupuno ng isip at puso nila, ang mga pangako at salita ng Diyos. At dahil ganun ang buhay nila, sabi, katulad sila ng isang puno na palaging, riverbank, sa riverbank kasi parang refresh, di ba? Matataba nga ang mga halaman dyan eh. No? Pati nga yung mga isda, matataba. Okay? Bearing fruit each season. Ibig sabihin, every season, may prutas ka. Hindi ka nawawalan. Walang depletion sa buhay mo. Their leaves never wither. They prosper in all they do. We want a life like that. Na kahit anong season sa buhay natin, we prosper. Di ba ano season mo? Okay, dry season ako ngayon. It's okay. We will prosper. Basta sabi niya, they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Puno ka ng salita ng Diyos. Kasi when that season comes in your life, you have something to hold on. Hindi, Lord, okay, Lord, kakagulo na naman kami. Pero sinabi mo sa salita mo eh. You will help me. You will not leave me nor forsake me. Even if I walk through the fire, you will be with me. Di ba? Lumakad man ako sa apoy, di ako masusunog. Lumakad man ako sa tubig, di ako malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. That's Isaiah. So, ibig sabihin nito, kahit saan ka dumaan, kahit anong nangyari sa buhay mo, you will never be destroyed. Sabi nga, you are going to prosper in all the season of your life. Because kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. I like the song. And then number 3, sabi nga, the Word of God is sufficient. Sapat, mga kapatid. Huwag na tayo maghanap ng iba. Ito yung sinabi sa Psalms 119, verse 1 and 2. Sabi, how blessed and favored by God are those whose way is blameless, those with personal integrity, the upright, the guileless, who walk in the law and who are guided by the precepts and revealed will of the Lord. Blessed and favored by God are those who keep His testimonies, those who consistently seek Him and long for Him with all their hearts. Ano sila? They are blessed and favored. Sufficient. More than enough. The Word of God, it brings sufficiency sa buhay natin. Bakit? Kasi dinadala niya tayo doon sa tamang buhay. Hindi sa, alam mo pag dry season, sabi nga, kahit sa ministry, if the ministry is so dry, ibig sabihin, we need the presence of the Holy Spirit. So ang life natin, if it is so dry, mga kapatid, you have to stop and seek God. Seek the Holy Spirit. Kailangan mo ma-refresh. Kasi yung dry land, wala itong napuproduce. Barren land to eh. Eh tayo hindi, we produce. Mabubunga tayo eh. Kaya nga, a Christian na walang napuproduce, kailangan mo pang makultivate to produce.
Sabi niya, blameless siya. They are favored, blessed. Alam mo, pinagpala ka na, may pabor ka pa ng Diyos. Bakit? Sapagkat they have the personal integrity. They're upright. They're guided by the revealed will of God. They're favored because they keep these testimonies. Ang salita ng Panginoon. And anong ginagawa nila? Consistently seek Him for Him with all their hearts. We seek God consistently, hindi lang kung kailan lang. Tapos na kasi yung pinapanood kong Korean novela, pwede na ako magbasa. Teka muna, tapusin ko muna itong games ka to. Tapos saka ako magde-devotion. Magbabasa. No, this is consistent. Ibig sabihin, intentional. You set a time to read, to meditate His Word. Mahalaga siya. Kaya nga sabi ni David, the Word of God is a treasure. Treasure it sa puso mo upang hindi ka magkasala. Because only the Word of God can protect us from sin. Amen? Amen. Hallelujah. And ito ang gusto ni David impart to Solomon. And I also want to impart this to every one of us. The value and the power of the Word. Ito na siya eh. Sabi ko nga kanina, lahat nakakarinig. Pero bakit hindi lahat nagbe-benefit? Because we miss. We miss, nami-miss natin na hawakan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. We have to cherish and honor the Word of God, mga kapatid, even when it is being preached dito sa atin. Alam mo, regardless of the preacher na tumayo dito, maaring mas magaling kayo sa nakatayo dito. Pero kung ang salita ng Diyos ang pinapangaral nito, kailangan bigyan natin ito ng paggalang. Hindi dahil yung preacher ang kagalang-galang, kundi dahil ang salita ng Diyos ay kailangan igalang. And when you honor the Word of God, we honor God. It is His Word eh. Kaya, alam niyo, kailangan we have to reset the way we think, the way we process ng mga bagay-bagay. Kasi minsan tayo nakatingin tayo sa tao. Sa mga material things, nakakaligtaan natin the most important things. And that is the eternal things. And I will end dito sa isang kwento. Actually, kwento ito ng buhay ni Pen. Kasi kukwentuhan kami one time. Ang ginagawa ko to, nakatingin lang ako sa kanya, nagkukwento siya. And makes sense. Sabi niya, realize ko, punta kong MRT. Pagpasok sa MRT, sino nag-MRT dito? Nag-LRT? Lahat tayo. Naka-experience natin, ano? Yung mga taga-South, hindi yun. Experience nyo. Experience nyo. Pumasok ng MRT, which is totoo naman, di ba? Pag pumasok ka doon, may nagsasalita doon. Ingatan ang inyong gamit. Mahalagang gamit. Ingatan ang inyong bag, ang wallet, ang cellphone. Ano pa ba? Pinapaingatan niya. Di ba? Ang card. Ingatan ang mahalagang gamit. Ang mga pasahero naman, talagang yung mga bag nila nasa harapan. Di ba? Akap-akap pa eh. Iniingatan nila. And to think that this is the material things that you wanna keep. You look after it. You protect it. We protect it with life. Kaya ngayon iba, nasasaksak eh. Kasi pag ginagaw sa kanila, lumalaban sila. Bakit? Ayaw nilang manakaw. Ayaw nilang mawala sa kanila. Tama ba ako? Alam niyo mga kapatid, kung ang isang bagay ay mahalaga sa iyo, iingatan mo to. Iingatan mo to. Sabi nga ni David, I have treasured this word and store it in my heart. Iingatan mo to, itlalagay mo to sa lugar kung saan ito ay safe. Amen? Di ba yung bag nga natin, yung tuwalit natin nandun pa sa ilalim. O baka may binalot pang damit yun bago siniksik sa ilalim. Di ba? Tapos, ang laman pala ng bag mo, birth certificate lang. Hindi, nangyari yan. Yung tita namin, ang laki-laki ng bag. Tapos, di ba, kwento ko yun. Tapos, mandurukot, dinukot. Tapos, pagbaba na mandurukot, binatuli sa kanya pabalik. Sabi niya, laki-laki ng bag mo, piso lang ang laman. Binalik sa kanya, wait, true story to. Di ba? Tapos,
galit na galit siya. Bakit yung piso niya kinuha? Tita namin ito. Pero alam niyo mga kapatid, what we value, we protect and we keep. Do we value the Word of God? Ang salita ng Diyos ba mahalaga sa atin? Tinatago ba natin ito? Iniingatan ba natin ito? And yun ang gusto kong iwan sa bawat isa sa atin ngayon. Kasi sometimes we are so complacent already, narinig natin ang salita ng Diyos. Parang, sinabi nga ni Lord yan, parang narinig ko na yan. Di ba? Narinig ko yan. Narinig ko yan doon, kanina sa radyo. The Word of God is life. It is power. It can change you. When you hold on to that Word. Sabi niya, my Word is life and spirit. Sabi ng Panginoon. So if we want to have a change in our lives, we need to have the Word. Ano ang gusto mong mabago sa buhay mo? Nakasulat yan. Ano ang kailangan mo? Nakasulat yan. Anong kailangan baguhin sa atin? Nakasulat yan. Kaya nga precept instruction of the Lord. He instructs His people. Statute, He commands. Pag sinabi mong commands, hindi ito pwedeng baguhin. Hindi mo pwedeng mabago yun. That is engraved. Sabi nga, permanent. Yan ang command ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your souls, all your mind. Love your neighbor as you love yourself. Minsan ayaw natin yun, love your neighbor Lalo na pag ang neighbor natin, sige pasaway. Pero it's a command. It's something that we cannot deny and cannot obey. So whether you like it or not, if it is the command of God, you have to obey that. At yan po ay makukuha natin in His Word. I would like to show the last verse natin, yung Psalms 100 yan. Basahin natin lahat. I will not sin against you. Ulitin natin. Your word I have treasured and stored in my heart that I may not sin against you. Sin will disqualify us from favor and blessing of God. Mga kapatid, you want the blessing of God in your life? You want the favor of God in your life? Sabi nga nila, mas maganda pang pabor kaysa sa kayamanan The favor of God, it's good. When you enjoy the favor of God, wala ka nang hahanapin pa. It's the favor of God. And we can have the favor of God. His word never lies. He fulfills what He promised.